Mga hamon ng pagiging isang archipelago or challenges of being an archipelago. First is transportation or transportasyon. Kahirapan sa transportasyon sa pagitan ng mga isla. Natural na kalamidad like vulnerable tayo kasi sa mga bagyo, lindol at pagsabog ng bulkan. Pamamahagi ng yaman, hindi pantay na pamamahagi ng mga yaman sa mga isla. So, that is the challenges of being an archipelago. Kabutihang dulot ng pagiging archipelago. Una, likas na yaman. Ang pagiging archipelago ay nagbibigay sa Pilipinas ng mga yamang dagat at mga korales na bumubuo ng mga tangos. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa pangingisda at turismo na nag-aambag sa ekonomiya ng bansa. It's natural resources, no? Marami tayong mga coral reefs, kaya ngayon maraming nagda-dive dahil sa ating mga corals at maraming mga isda, right? Okay. So, that is the kabutihang dulot ng pagiging archipelago. Pangalawa naman ay ang kultura or culture. Ang pagkakaiba kasi ng mga kultura sa bawat isla ay nagpapalaganap ng yaman at kasaysayan ng Pilipinas. So our culture is very rich. Okay? Next is hindi kabutihang dulot ng pagiging archipelago. Pagbaha, that's the one. Or flooding, paglalayag or navigation. Kasi ang pag-ikot sa pagitan ng mga isla ay maaaring maging mahirap at magastos, lalo na sa transportasyon at mga kalakal ng tao. So, ito ay hindi kabutihang dulot ng pagiging archipelago. So, what is Philippine rice? Noong May 16, 2017, inanunsyo ng pamahalaan ng Pilipinas ang opisyal na pangalan na Philippine Rice para sa ilalim na dagat na rehiyong dating kilala bilang Benham Rice. Ang hakbang na ito ay ginawa upang ipahayag ang soberanong karapatan ng bansa sa lugar na mayaman sa likas na yaman at sakop sa eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. So, it was called Benham Rice. Okay? Again, this